Petition to resign. Alan Peter Cayetano, yes po, kailangan po tayong mag-ingay uli dahil po napaka-powerful po kapag nag-iingay ang mga Pilipino. Napaka-powerful po. Mas kung powerful sila sa kanilang mga posisyon, powerful, protect the powerful, mas powerful po tayo pag nagsama-sama tayo. Kailangan po natin ng petisyon para mag-resign itong si Alan Peter Cayetano dahil marami na pong galit. Hindi lang naman kay Alan Peter Cayetano. Dito po sa mga DDS senators na ito, sa ginawa nila, ito po ay panloloko. Harap-harapang panloloko sa mga Pilipino. Harap-harapan tayong ginago. Harap-harapan pong binalahura ang ating batas. At hanggang ngayon, binabalahura po nito ni Alan Peter Cayetano ang batas. Na feeling niya na porque naging SP lang siya, mas powerful na po siya sa batas. Ayaw niya pong magbigay ng copy ng CCTV footage sa ating ombudsman. Ayaw niyang ipasibak itong Sergeant at Arms na si Curimaw Asplasca na feeling din na mas mataas pa siya sa law enforcer. So yan po ang kanyang ginagawa. Maraming senators ngayon, alam naman natin yan, dito sa mga pumirma para makaupo si Alan Peter Cayetano, lahat po sila ay may kaso ng korupsyon, aligasyon ng korupsyon, aligasyon ng flood control, ang mga bilyar, si Legarda, yung kanyang anak sa solar, yung tatlo, may flood control scandal, yung isa yung tatay at kapatid niya is sangkot sa flood control, yung dalawa po sangkot sa sa ICC, sa War on Drugs, EGK, at marami pang iba. We don't deserve these senators. Nakakamiss yung mga panahon nila Miriam Santiago. Talagang tagisan po ng talino. Tagisan ng talino, paggawa ng batas, ng matibay na batas. Ito pong mga senators na ito, para pong circus ngayon ang Senado. We deserve a better senators. Hindi, yung talagang paglilingkuran po tayo, hindi yung paglilingkuran nila yung mga sarili nila, yung mga individual interest nila. Hopefully, ito pong 2028, maraming tumakbong senator. Like, si De Lima, sana bumalik siya sa di ba, sa Senado. Si De Lima, si Trillanes, kung pwede lang si Gordon. Si Gordon po. Sino pa ba? Yung pong mga lawyers na nakikita ko sa sa SOCMED, kagaya nila Attorney Kapunan, yan 'di ba, si Attorney Kapunan, si Attorney Claire Castro, marami pong maraming mga pwedeng tumakbo na senator. Yung mga bagong senator dapat. Pero dapat po i-ano pa rin natin 'yan, no? Alamin natin kung saan silang partido. Kasi po ginawa na nga po kasi ginawa ng business ng mga politiko ang politika. So maglalabas sila ng mga bagong mukha. Maglalabas po ng mga bagong mukha ang ibang politiko kasi nga siyempre basang-basa na yung pangalan nila. So ang gagawin nila, maglalabas sila ng mga ibang ng mga bagong mukha sa politika para pag nanalo po, ang poprotektahan is yung mga agenda nila, yung kanilang mga business, yung kanilang mga kaso para medyo it's either i-delay or ma-impluwensyahan. Ganyan po. Huwag tayong tanga. Alam naman natin nangyayari yan. Nanonood naman kayo ng mga 'di ba? Nanonood naman kayo ng mga movies. At yung mga movies na yan, nangyayari po yan based in true story. Based in true story, yung mga napapanood nating mga pelikula, Tagalog man yan, English man yan, Korea man yan, Arabic man yan. Nangyayari yan. May mga politikong behind doon sa mga bagong mukhang politiko.
Kaya kailangan, naghihingi tayo ng mga bagong uupong senators. Pero kailangan mausisa tayo. Dahil ginagamit din yan ng mga politiko behind sa mga bagong muka. Patatakbuhin nila itong politiko na ito na bagong muka sa Senado. Pero ang nasa likod nito ay sino? Sinong politiko ang nasa likod ng isang na ito? Kagaya ni ito pong yung sa isang party list, si Eli, I don't know, Eli, yung matabang lalaki, yung chubby, I don't know, Eli Fernandez, nakalimutan ko yung pangalan. 'Di ba? Merong politiko sa likod niya. O ngayon nanalo siya. Nanalo siya as party list, 'di ba, sa Congress. So dapat ganun, mausisa po tayo. Hindi porke maingay sa social media na lumalaban sa ganito, kinakalaban sa ganito, yung pala sa likod nun, meron siyang merong politiko sa likod niya. So makikita nyo, ha, ay basta si Eli, Barzaga, Leviste, makikita mo yan, magkakasama yung tatlo na yan. Uulitin ko, si Eli, Kiko Barzaga, and si yung anak ni Loren Legarda, si Leviste, di ba? So hindi natin alam, kaya kailangan maingat din po tayo. Yung iba sa ngayon lumalaban lang sa mga DDS, sa mga Duterte, pero behind that pakawala rin pala sila ng mga Duterte. Para once na nanalo sila, naupo sila, kasi nga makukuha po nila yung loob ng mga pula, dilaw, pink, puti, blue. Tapos pag nanalo sila, berde pala sila. Nandun lang pala sila para pag nanalo sila po, protektahan nila yung puon nila. Dapat ganun, mautak po tayo. Hindi tayo basta-basta magpapaniwala kung kanino. Anyway, sa politika kasi balimbing. Number 1 po yan na balimbing, sinungaling. Mga best actor and actresses yan. Mga best actor sila. Magaling silang umarte, mambudol, magnakaw, mag-land grabbing, magaling sila. Dinaig pa nga po nila ang mga artista. So yun, that's the story. Kailangan natin ng mga bagong matitino na mga senator dahil we deserve that. Hindi yung mga ganitong trapo. Mga trapo po itong mas maraming natirang trapo sa Senado. Mas maraming tumakbong trapo sa Senado. Ito nga si Marcoleta bago sa Senado, 'di ba? Pero matagal ng trapo ito sa Congress. Isipin mo, ha, yung 500 million na allocated niya sa flood, hindi ko alam kung saan yan, sa flood control yan. Nagkaroon ng 500 million. Dinaig pa po ang mga senators. 500 million, imagine. Marcoleta. Saan din nila ang pera? Anyway, sabi ni Ping Lacson, iimbestigahan. Pero dahil nga nagkaroon ng ganyan, ng changes sa pagka-SP. So let's see. But we are waiting, Ping Lacson. Gusto namin malaman kung saan dinala nito ni Marcoleta yung 500 million. So sino yung mga contractors? Makita dapat natin kung ano yung mga projects niya. Dapat makita natin kung substandard ba yan, ghost project ba yan. Yun ang gusto naming malaman. Marami kaming gustong malaman sa mga politiko dito sa mga senators na ito dahil ang dami pong kababalaghan grabe. Ako nanggigigil po ako pag naririnig ko yung mga senators. Nanggigigil ako.